update lang tayo ngayon dito sa Four Wings Hotel, no, kung saan nandito yung iba't ibang mga delegates at maya-maya lamang lalabas si ating Filipino tennis sensation Alex Ayala, at abangan natin yan, no. Itong mga delegations na nandito, iba't ibang mga bansa naririto para sa magaganap ng opening ceremony mamayang gabi. So ngayon hinahantay natin si Alex Ayala para lumabas siya at makuha na natin ang panayam, no. So hintay muna tayo, guys. Guys, nandito na tayo sa Radyo Mangala National Stadium kung saan dito magaganap ang opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games. So kasama natin sina POC President Abraham Bambol Tolentino and Attorney Wharton Chan, the Secretary General. No? So ayan sila, kasama natin sila mamaya sa spectators area. So yan, magbibigay po ako ng update sa inyo mamaya at antabayanan nyo lang po. Yeah, guys, so medyo nakakahiya dito. Hihinaan ko lang yung boses ko dahil all of the executives are here, no? So andito lahat. Ito ang holding area ng mga VIPs. So nandito lahat, no? Sila POC President at yung mga President din ng mga NSA ng iba't ibang bansa. So nandito rin, no, yung iba pang mga delegations, no, yung mga high-ranking delegations ng 11 Southeast Asian participating countries. So nandito sila lahat. And merong food area. So dito, waiting room ito. Basically, ito ay waiting room ng mga executives. So, ito lang muna update dito. So guys, nandito tayo sa kabilang side ng holding area ng mga VIP. So, all of the executives are here. No, andito rin ang Southeast Asian Games Federation, Southeast Asian Games Federation, at yung mga NOCs, LOCs nandito rin. So nagsasama lahat dito kasama, no, ang POC, Philippine Olympic Committee, and Attorney Wharton Chan is here, and POC President Bambol Tolentino is here. So everyone is here. All of the executives are here. So yeah, stay tuned, guys. Guys, so dito tayo nakita natin si Alex Ayala, no? Nakikipag chat siya, nakikipag small talk siya sa mga athletes din, no, na magpa-parade. So try nating tanungin kung ano masasabi niya dito sa opening ceremony, and yun nga, no, magko-compete siya dito sa 33rd Southeast Asian Games. Siyempre, sobrang excited. First time ko maging flag bearer, and actually, first time ko sumali sa parade. So it's a new experience. I'm so excited to be around all these Pinoy athletes, and let's see how the night unfolds. Kitang-kita naman natin, all dressed in white. Napakaganda ng Team Philippines uniform, talagang stand out, no? Ganda ng design ni Abel. Congratulations, no? Laro ng lahi. Ito yung mga makikita mo na design ng barong. Samang white pants with stripes at ayan na, white shoes. So, sinuot ko talaga eh. Kasi maganda eh. So, alterno. That is a showcase of Filipino talent. That is a showcase of the Filipino fashion. And dapat lang talagang nilalabas yan sa mga ganitong international events. Proud to be Philippines, di ba? So guys, nandito tayo ngayon sa athletes holding area, no, kung saan nandito yung mga atleta. Dito yung mga atleta bago yung magaganap na opening ceremony ng 33rd
Southeast Asian Games. So, dito lahat, no? Siguro more or less mga 140 participants or 140 Philippine delegations ang mga nandirito. So, maya-maya lamang mag-start na yung opening ceremony at abangan natin. Papakita ko sa inyo, magbibigay tayo ng update. So, yun lang muna mga teammates. So guys, dito muna tayo sa kanilang food bazaar tent, no? Bago mag-start yung opening ceremony, medyo matagal pa kasi. So yung ibang mga delegations ay kumakain dito. Ayan. So yan, so may tent dito. Papakita ko yan sa inyo, kukuha ako ng video. Merong mga pagkain, mga cold drinks, no? Nandito lahat, so medyo makakami tayo dito paglabas. And may mga noodles, may mga damit. So, andito lahat ng pwedeng mabili ng mga atleta. So, ayan. Sa day 2 natin, napakaraming nangyayari. Pero isa sa pinaka-highlight ng araw na ito ay ang pagsungkit ng unang gintong medalya para sa bansa ni Taekwondo Jin Kobe Macario matapos pagharian ng Men's Pumse Freestyle Individual Event. At syempre, bilang hands-on chief, nagkaroon din ng konting argumento si POC President Abraham Bambol Tolentino sa technical officials ng Taekwondo event ng SEA Games dahil sa di umano'y hindi patas na officiating. Dako naman tayo sa boxing, naging maganda ang panimula ng mga ilang boxers na pare-parehong tumanggap ng assured bronze medals na matapos umabante sa semifinals. Pero tulad ng iba pang mga atleta, tuloy-tuloy lang ang hangaring mapataas ang gintong medalya. Kaya abangan nyo uli ako mga teammates sa susunod na episode. Hanggang sa muli! Sa day 3 natin, patuloy pa rin na nagbibigay ng karangalan sa bansa ang mga Pilipinong atleta, partikular na sa jiu-jitsu at gymnastics. Sa kabila ng kawalan ng presensya ni 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo, naging interesante pa rin ang nasabing sport sa pangunguna ni Aliyah Finnegan na bagamat nagkaroon ng kaunting problema sa scoring, hindi pumayag sina POC President Abraham Bambol Tolentino at Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion dahilan upang mapilitang i-recompute ang kanyang score para mapatunayang sa Pilipinas mapunta ang gintong medalya. Kita-kits ulit tayo bukas mga teammates, hanggang sa muli! Hi guys, pakita ko sa inyo. Gano'n kalaki yung support na Thailand. So dito, saan napakarami pa rin mga manonood. Kaya so, hanggang doon. Pero makikita mo dito sa amin, Team Philippines. Ito lamang. Ayan. So, ito po, katapos lang ng
laro ng ating Philippine baseball team, no? Sa men's, no? Ang ating RP Blue Boys, no? So sila panalo lang nila, no, ng gintong medalya kalaban ang host country Thailand. Ayan. So nandito po tayo sa Bangkok, Thailand, no? Nandito tayo sa Sirikit, Queen Sirikit Sports Center, no? Ayan, so makikita natin, papakita ko sa inyo ang memories, ang kanilang winning moment. Lubos kami nagpapasalamat sa buong suporta ng PSC, ng POC at ng buong Pilipino natin na nandyan nagsuporta sa amin. Sobrang overwhelmed kami sa nakuha namin suporta sa kanila. Yung tagumpay namin, iaalay din namin sa buong kapwa natin Pilipino. Sobrang thankful ka po kami. Hi teammates, so we're here at Gymnastics Gymnasium, no, dito sa Bangkok, Thailand. No, kakatapos lang ng awarding ceremony kung saan nakakuha ng gintong medalya, no, ang sa men's vault, no, finals itong si Ivan here. Hi Ivan, congratulations. Ayan, no, yung gold niya, kasama niya yung gold niya. So, ayun lang, pwede mo ba ibahagi sa amin kung gaano ka happy na meron na nakakuha ka ng gintong medalya? Sobrang masaya po kasi ito po yung pinaghirapan ko na training po kami ng maayos. Inaalay ko din po sa mga katim ko to kasi sila din po yung nagpalakas ng loob ko para makuha po namin to. Then, masaya ako kasi may pasalubong ako sa pamilya ko. Yun po talaga yung target ko eh. Walang po kasi, ako po yung panganay sa amin lahat magkakapatid din. Ito po yung gusto nilang makuha ko. Nakuha po natin. Sabi mo kanina, gusto mo sanang depensahan yung floor, yung title mo before. So, anong inisip ko lang po noon na nasa sports po kasi ako eh. Ganun po talaga, hindi po palaging malakas po tayo dun sa part na yun. And then, sumaya po ako kasi binigyan pa rin po ako niya ng pagkakataon sa ibang event naman po. And then, yun nga po, yun na po yung resulta. Alright, so yun po mga teammates, no, ito ang ating gold medalist, isa sa mga ating gold medalist ngayong araw dito sa 33rd Southeast Asian Games. Salamat sir, salamat po sa suporta. Yung finals ko po, nakalaban ko na siya nung Oceania competition. So, coming into the finals, medyo confident po ako na kaya ko talagang iuwi yung ginto para sa Pilipinas. Ang pinakakinabahan po na laro is yung semifinals ko. Kasi unknown siya sa akin, malaki. Tapos medyo nagko-kontrapelo po yung style namin ng paglaro. Pero buti na lang po after the regulation sa golden score na tapos ko naman yung match po. Kumusta performance natin today, sir? I think it's 4 gold. Judo, dalawa dito. 4. Swimming. Kamusta performance today, sir? So far? So far, ito yung pinakamarami na medals. No? So, kaya gumanda yung standing natin. Congratulations sa atin lahat. Wala talaga, masasalamat lang dahil nakita naman natin binigay lahat ng atleta natin ang makakaya nila. Chino went all the way, got the gold for us, got it for his name, got it for his family, got it for our country.
Okay, all our athletes did that. Okay, so aside from Chino, we got the gold today, we got a silver today, courtesy of JB Ferrer. We had medals yesterday also. So nakakatuwa. Maraming pasasalamat talaga sa ating mga atleta at sa lahat ng mga sumusuporta. So guys, andito tayo ngayon sa Raja Mangala sa Bangkok, Thailand pa rin At kakatapos lang ng judo events ngayon. So naghihintay tayo ng ating service papunta dun sa pabalik sa ating hotel. Pero habang tayo naghihintay nandito kami sa isang spirit shrine, isa sa mga spirit shrine dito sa Bangkok, Thailand. Ito. So very solemn itong place na ito, very sagrado para sa mga taga dito sa Thailand. Meron silang makikita natin yung mga alay, ito may mga water, meron din yung iba mga bulaklak, nag-aalay sila dito at pwede nilang ipagdasal yung mga gusto nilang ipagdasal. Hi guys, so try namin itong railway ng dito sa Bangkok, Thailand. So ito yung kanilang ticket. So ang isa ay 42 baht, papuntang dun sa destination namin. So ito ang 42 baht ang kanilang initial or yung first rate nila kumbaga. Yan. Parang LRT lang. So, trinay natin yung kanilang railway system na nakasama natin si Boss Neil. Boss Neil na yan. Boss Neil. Ayan. Diba? So, ngayon ay 11 na ngayon sa Pinas. 10 p.m. pa lang dyan sa Pinas, pero buhay na buhay pa rin ang kanilang railway system dahil hanggang 12 midnight ito operational. So, yan, huwag tayo masyadong maingay dito dahil kahit walang tao, tahimik dito. So, rinig na rinig yung boses ko dito. So, yan, abangan nyo. Mga katatlong sakay pa rin tayo dahil nandito tayo ngayon sa Rongsit. Papunta tayo ng Bangsu. So, going to Bang na tayo. So, from Bangsu, going to Sukhumvit, then Sukhumvit to Bangla. So, then, let's see. So guys, ganito ang sitwasyon sa labas ng women's football. Ganito ang kanilang venue. So sa gilid pa lamang to, Nga pala guys, dito pala sa Thailand, buong Thailand, bawat lugar dito meron talagang tribute para sa kanilang yumaong Queen Sirikit. Ayan. Okay, medyo mainit lang. And so, lakad tayo, papuntang weightlifting. Meron din pa silang ganito. Pakita ko sa inyo. Ito, ganda to. Fight against corruption. Wow! Oops, wala pa lang daan dito. Di tayo. First, I want to say sorry, but I did my best, and this is my best for now dahil may injury ako and nahihirapan ako mag-drop weight. And kasi lumaki ako. Pero ayun nga, it's not an excuse. But at the end of the day, hindi ako sumuko. Nag-prepare ako and I'm happy to represent our country.
nandito tayo ngayon sa Lawn Tennis Association, no? At saan kakatapos lang ng laban ni Alex Ayala, kung saan nanalo siya by 2-0 straight sets, no? So ayan, so maraming mga Filipino fans ang nandito. So ayan, may mga flag pa sila dala at nag-cheer para kay Alex. So ayan, so everyone's here. See her calling from the Very happy with the first round. Presented good challenges and I'm happy with how masaya ako sa crowd, madaming nanood. Maraming salamat sa support. Thank you. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa venue ng volleyball, ng women's volleyball, kung saan napakaraming tao dito sa labas, no? Nandito nakapila para gustong pumasok, no, dito sa venue ng women's volleyball dito sa loob ng Sports Authority of Thailand. So ayan ang sitwasyon ngayon dito. And so mahaba ang pila at ewan ko kung hindi natin alam kung anong oras pa sila nandito nakapila. So ayan, ganda rito sa labas ng venue ng women's volleyball. Meron silang fan zone. Dito lahat ng mga booth, yung mga ganitong booth dito sa mga area na to. So merong mga entertainment area. And dito rin mga ibang mga convenience stores, no? Ito may mga ganyan, so may mga promotional. Tapos dito rin ang kanilang official apparel ng Thailand. So ito, pwedeng bumili dito. Check natin yan. So everything, no? Para lang ma-entertain lahat ng mga fan. Ayan, so andito rin yung mga nalaro sila. Ayan, so masaya dito. Masaya. Yung kanilang official drinking partner. And of course, bawal yun. Hindi tayo pwede. Ganyan din sila. And meron silang pakulo na ganito. Ayan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pero mukhang masaya. May mascot. Dito yata yung mga boss nila. Wala, siguro sila yung mga may-ari nito. So may gulo lang tayo. Pero wag na pala. Oh, sorry. Yan. Yan ang nila, fan zone. Meron din dito. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kagrabe yung suporta ng mgaด้านท้ายแถวนะครับที่อยู่หน้าบ้านสมัครลา tao dito sa Thailand kasi manonood sila ng women's volleyball nila, women's volleyball team nila dito sa Thailand, no? Ganyan karami. ท่านไหนที่ไม่มีลิสต์แบนหรือ QR code นะครับขอความกรุณาท่านออกจากแถวนะครับท่านไหนที่ไม่มี QR code หรือไม่มี Ganyan karami, ganyan kalakas ang suporta ng mga tao dito sa Thailand. ขอให้ท่านออกจากแถวเลยแล้วไปต่อในคิวที่เป็น walk in แทนนะครับ namin kasi pag tinignan kung paano
paano kami maglaro, ganyan, pagkinig ng bawat isa, alam na kaya. Pero ayun, kinapos, talagang nilaban din ni Indonesia, maganda din yung pinakita nila. Pero ayun, hindi kami nakasabay, hindi kami nasagot ng maayos. Siguro late na rin nung naka-adjust kami. Pero ayun, I'm very happy pa din sa naging performance ng team. So guys, quick update lang tayo. No? Nandito tayo ngayon sa athletics dito sa may National Stadium. No? Athletics event ng 53rd Southeast Asian Games. So ito, manonood tayo ng laban ni ating Filipino pole vaulter na si PG Obiena. Nandito yan ba siya? Ito. So medyo sabay-sabay ang mga events ngayon. Kasabay naman nitong pole vault ay ang high jump, no? Kung saan maglalaro ang ilan sa ating mga Filipino athletes no? Lalaro dito. So, yeah. So ganito ang sitwasyon dito. Ayan. So, andun din ang mga media. Ayun. So, ganito. So, panoorin natin. Doon tayo magbibigay tayo ng update. Mamaya-maya lamang. So before the start, I was like, ChatGPT, I was like, so what would it mean for EJ Obiena to win the Southeast Asian Games? And I was like looking for some fire there, you know, like some motivation. And very happy he said like, there's no pole vaulter in the history of Southeast Asian Games have won this 4 times. That was the goal, not the record, for the first time. So I really was like holding my nerves in that guy when he was jumping in the last attempt. So I'm very happy that I'm able to take home the gold. Yan, so nandito muna tayo sa gilid-gilid ano, para buhay. Sigat to yung hamburg cheese rice bowl. Tayo ng mga pagkain dito. Sayang eh. Yan, so ayan, puro mga pagkain. Nadadaanan natin, medyo nakakatakam. At mura lang siya, ano? And 150 baht. Parang mga nasa presyo lang ng pang Pilipinas. Mga nasa 200 to 300 pesos only. Ayan, may graffiti. Ayan, ito. At sa kabila meron ganyan. Ayan. Sun Moon. Baby, baby, you're my sun and moon. Ano ba yun? Joke. Thai milk tea. Ayan. Wow. Ito, tate. Tate. Siya, si tate. Si tate. Si tate. Ito si tate. Joke. Joke lang. Ayan. Pagupitan. Uy, nakuha ko. Oops. Ako may nakuha tayo doon. May ganito rin. Waffle. And Korean, ano ba ito? Thai barbecue. Barbecue club. Tapos, ano ito? Mochi. Naku, mukhang ito ang kakainin natin. Pero mag-ikot muna tayo. Babalik tayo dito. Okay? Diyan ka muna. Mga t-shirts. And yan o. Mura lang o. Pistoto, wing chicken, padrapao. Massage. Cocktail bar. Kemuri, Kodo. Ayan. Ito yung mga parang legit omakase nila. Ayan. Ayan. Diba? May ganito sila rito. And meron silang ganito. Wow. 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 Ayan. So I'm not sure kung ano itong mga to. Labubu or anything. Siguro labubu. Ayoko lang pumasok. Baka makabili ako eh. Diba? So ayan. Wow. So ito meron din silang mga ganyan.
sana makita tayo ng ano, ng mango sticky rice. Meron silang Japanese curry, ang aking paborito. Ayan. And here, meron silang yolk. The new original egg tart. Wow, bibili tayo niyan. Parang natatakam ako. And meron silang Thai, ito Thai stir-fried chicken noodle. Oh, masarap. Wow. Grilled scallops and everything. And everything. So, ito lahat, no? Napakarami. At meron silang ganito. Wow. Parang gusto ko pumunta dyan. So napakarami. Hindi ko na may isa-isa. And meron silang ganito. Squid. Iron squid. Ice. Here. Here, oh. Yan. And si Kuya busy. Geng-geng siya. Geng-geng. So guys, meron din silang ganito. Namba shabu. Hindi yan yung mga inisip nyo, ah. Ayan. So may ice cream sila. Parang mixo ata. Mixo. Not sure. Meron silang mixing. Here. And sweet circle. So napakarami. And ganito ang kanilang busy streets. Yan. What? May picture lang din. Mga street picture. Diba? Here. Dito mukhang may mga nakapila ron. Hindi ko alam kung ano yung pinipilahan nila. Parang ano yan, McDo ba yan? Ayun. Huwag na. Dito na tayo sa Namdao Clubhouse. And doon tayo pupunta. Tara. Sa sobrang dami parang inaaya ka na kumain at parang ang sarap eh, no? Ito yung lalong ito parang vintage style. So ayan, mukhang masarap din to. Mura lang din, para siyang mamon look. Ayan yung style niya. And so yun nga, sabi ko nga, parang inaaya ka na, katulad nito. Parang inaaya na ako nito. Tara, tayo basta. Sobrang sakit kasi ng katawan. Ayan, meron din silang ganyan. Hindi ko alam kung ano yan. Bingsu, cheesy all. Ayan, usong-uso yan sa Pilipinas. Ayan, ganito. Mango sticky rice ata ito. I'm not sure. Bingsu. Ayan. And meron silang parang Korean barbecue, Thai barbecue. Ayan, napakadami. Oh my God. 20 baht only. Ang mura lahat. Ang mura. Ayan. Fresh. Diba? Ayan. Okay, move on. Meron tayong House of Food. Pasta Day. House of Food. Meron silang ganito. Mga sweets. Ayan, meron silang Candy Cafe na merong pet friendly. Ayan, so meron silang cafe. Ayun, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Cat Cafe. Ayan, puro cat. And ayan. So may mga tao sa loob, happy sila. Pet friendly siya. Meron din silang ganito parang bar. Ganyan sa loob. And meron din silang 9 inches fried banana. Ayan. Yan yung pala yung 9 inches. Ayan. Ganun ang 9 inches. So basically ganito ang kanilang street, no, sa ating street walk. Ganito ang sitwasyon, ganito ang mga mayroon sila, no, dito sa may malapit sa may Chulalongkorn. At ayun, napakarami pagkain. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung kakainin ko. Meron din silang ganito, mga gelato. Ayan. Pero naghahanap tayo ng mango sticky rice eh. Yun talaga eh. Hindi ka nagpunta ng Thailand kung hindi ka makakakain ng mango sticky rice. So maghahanap tayo na. Hindi tayo titigil, guys. Baka nyo lang. And meron tayo nakita Thai cuisine. And ayan siya. Anong gulay? Yellow siya. Joke. And so mamaya na tayo tumawid. Ayoko pa
pa. Wala ko sabay eh. Feeling ko guys, malapit na tayo makakita ng mango sticky rice. Mango sticky rice. So, Baya massage. Ayun o. Puso ang massage dito guys. Puso. Siguro one day papamassage tayo. Ang bango. Ang bango. Ang bango dyan, no? Windy. Ang bango. Sobrang, oh my God! Oh my God guys. Parang nakita ko na ang pinakihintay natin lahat. Mango sticky rice. So nakakita tayo ng mango sticky rice. Nakakita natin to. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ayaw ko nang patagalin. Mango sticky rice, let's go! Okay na guys, i-added na siya. Ay, hindi pala sa akin yan. Ano joke, kukuha pala ng ice cream. Guys. And so, pabalik na tayo ng stadium. Happy na tayo guys. So, yun. Yun na lang muna siguro for this day guys. Abangan nyo ulit bukas. Marami-rami pa tayong marami-rami pa ako ipapakita sa inyo tomorrow. So, may mga ilang araw pa bago matapos yung 33rd Southeast Asian Games. So, abangan nyo yung mga updates natin, live natin every morning. So, yun na lang muna mga teammates. Kita-kits tayo ulit bukas. Guys, may gusto pala akong pakita sa inyo. Gusto lang akong pakita. Nakita ko na kung saan nagme-milk tea ang mga tatang. Ayan, tatang tea. Diyan nagme-milk tea ang mga tatang. Ayan. So, expected ba? I think so. So, minsan naman magyabang tayo, no? It's Alex, di ba? It's Alex. So, expected. Dito naman yung laro. I think this is just a whole nother category. I think, you know, playing with the country written on your back is, you know, and these sort of team events just bring a different kind of pressure. So I'm so happy with how I handled it and my performance every day on court. Yeah. Guys, dito tayo sa may mall nila, ang MBK Center, at meron silang mga ganito, mga shrine. So yung mga kasama ko, mga media, mga isa sa mga batikan, no? Bobby Andaya, Robert Andaya, and Reynald Magalion. And magkakasama kami lahat. So dito tayo ngayon sa Chinatown Market doon sa may Bangkok, Thailand. And kumbaga, parang ano to, no? Binondo sa Pilipinas. So ganito ang sitwasyon ngayon dito. And makikita nyo, busy no? Sa lahat ng mga stalls, mga pagkain. So nandito lahat, no? Pwede mamili. Lahat ng mga tulad lang na din dito sa Binondo. So yun guys, mag-tour na tayo.
1956. So that's about 72 years, no? So the first office of ABC was in Japan because we are a Japanese president. The Bangkok office was only one floor at the Sports Authority of Thailand building with a mark, no? So when I was elected last year, in August, we discussed about buying a permanent house for ABC. So the board we discussed, and someone found this property, 2,000 square meters, and ABC was registered officially, legally pala, legally. Kasi ABC nakadikit lang sa Thailand Valuable eh. Last time na pass niya, Pan Valuable. So they were registered in Thailand sa Securities Exchange Commission nila. And then we bought this property for $1.5 million. And then we renovated this house. This is the members of the board. We are 20. Still big. Wala pa eh. Magtanim. Amin pa yung kabila. Yan. Sa Pilipinas, may mga nag-aabang sa mga pagkain mo, pero dito hindi tao ang nag-aabang sa pagkain mo kundi. Alright guys, mga teammates ko nandito tayo sa labas ng boxing stadium dito sa may Bangkok, Thailand, no, kung saan nanood tayo ng mga yung tatlo sa laban ng ating mga Filipino boxers at nakalaban na nila ang bansang Thailand, kung saan medyo hindi naging pabor sa atin yung scoring ng mga judges, no, hindi natin nakuha ang score ng mga judges, kung saan nagtapos sa silver ang ating dalawang pambato na sina Flynn Hara at si Jay Brian Baricuatro. So abangan natin maya-maya lamang, hindi pa tapos ang laban ng isa pa nating pambato na si 2020 Paris Olympics, 2020 Tokyo Olympian bronze medalist natin na boxer na si Yumir Marshall. No, so lalabanan niya rin ang isa pang Thai boxer. So abangan natin kung ano magiging resulta. At yan, akit tayo mamaya para antabayanan kung ano magiging resulta ng laban ni Yumir. Hindi natin kung magtatapos ba ito sa isang silver medal or sa isang gold medal. And guys, so nakikita tayo ngayon dito ng isa nating colleague, no, at ating co-host before, si Sheila Saraysay. Binibidyohan niya ako ngayon. No? And so meron tayong BTS for ating vlogs everyday. Yan guys, tabayanan nyo, dito lang tayo. At dito sa aming background, so merong ano dito, Zumba. And siguro mamaya baka sumabay tayo or sali tayo. Tignan natin kasi mukhang masaya eh. Oh. At medyo nananaba na rin tayo dito. Baka naman. You know, tamang chill lang sila eh. Hindi sila mga game-game pero chill lang. So guys, ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Bangkok, Thailand, kung saan napakaraming tao, I think mga daan-daan libong tao na nandito nanonood sa laban o sa finals match ng Gilas versus Thailand. So ganyan karaming tao ngayon dito. Ayan, so nakita pa natin yung isa kong kaklase no college, no? Ayan, so ganito ang sitwasyon dito. Sobrang daming tao, as in, no?
tayo ng parang angkas dito, no, para pupuntahan tayo bago yung opening, closing ceremonies. So yan, medyo haggard na yung buhok natin. Pero abot tayo 11. Mas mura mag-motorcycle dito. Nakakita pa tayo ng mga Pilipino. Mga from floorball. So ayan, nakikita natin dito yung mga Pilipino na motorcycle. Guys, pagod na tayo. So, andito tayo ngayon sa Chatuchak Weekend Market. So, you know, nakapagod. Yan lang muna guys. So, ito ang ating last day dito sa Bangkok, Thailand. And happy tayo at medyo enjoy naman talaga. And yun, marami tayong natutunan, marami tayong nakita, realizations, at yes, very fulfilling itong coverage na to. At ayan, uwi na tayo. Bye teammates, hanggang sa muli. Po si Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.